political analyst at nagtuturo po isang profesor sa Universidad o sa University of Santo Tomas, dyan po sa Maynila. Good morning po, Dr. Kalilong, si Xander po at si Angel. Good morning po. Good morning. Good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at magandang umaga po. Thank you for having me again dito yung sa Palatuntunan. Professor, ano po yung nakikita nyong malalim na dahilan sa pagkakasiba kay General Torre? Ito po ba ay may kinalaman sa internal na politika sa loob ng PNP o meron po bang tayo masasabi na mas malawak na impluwensya mula po sa Malacanang? Well, this came out to be very surprising, no? Not only to us but more so to our countrymen, knowing for a fact that the PNP general or PNP chief was actually doing a fairly good job naman. No? Actually, in the first few months na or ilang buwan na nandito siya sa panunungkulan, may mga nailatag na siya ng mga programa, mga reforma sa ating kapulisan. And I think maganda ito, maganda itong panimula. Kaya lang, syempre, may mga, yun nga, tama kayo, maaaring may mga internal reasons as to why he was relieved from the position. And I think this really has something to do with the internal rift that he has or that he had over dito sa ilang usapin, particularly dito sa NAPOLCOM as ganun din naman sa DILG, And so siguro parang mas maging maayos yung sabihin na natin pagbibigay ng direksyon para sa ating kapulisan, minarapat ng ating Pangulo, syempre sa pag-ugnayan naman niya sa iba't ibang ahensya na i-relieve muna itong si PNP chief. At maaaring sa akin naman pananaw, because of the loyalty that he has shown to the president, I think he will be given a different position, definitely. Maaring pinag-aaralan lang nila ngayon kung ano yung nababagay sa kanya na position, pero he will definitely be given a different tasking. Kung kayo po si General Torre, tatanggapin niyo pa ba yung iaalok na position sa inyo, especially kung ganyan po na itinatalaga ka lang and may tendency kang alisin ulit? Well, the truth of the matter is that alam ng kahit na sinong PNP chief that they serve at the pleasure of the appointing official. It's based most likely on the so-called trust and confidence nung kanilang appointing official. And so at any given point in time po pwede talagang mawala, po pwedeng bawiin yung position. And siguro ang masakit lang para dito kay General Torre is that it came very surprising. I mean, knowing that yung kanyang relationship with the president, with the family of the president, gayon din naman doon sa mga kontrobersya na kinasangkutan niya, ang dami-daming mga allegations na ibinato sa kanya, pero sinalag niyang lahat yun para lamang ipakita yung kanyang loyalty dito sa ating Pangulo. Pero pinapakita nito that in the government there is nobody that is indispensable. Kahit gaano ka kapopular, gaano ka kalakas at gaano katindi yung iyong kapit sa kinaukulan, merong mga pagkakataon na kinakailangan mo talagang tanggapin. Lalong-lalo na kung ang binibigay na kadahilanan dahil nga doon sa pagsunod doon sa naayon sa batas or following the rule of law, wala tayong magagawa. And I think being a PNP official and a soldier at the same time, I think he understands naman as a gentleman. He understands the wisdom and the reason behind this. Nga lang kung siya ay itatalaga sa ibang posisyon, maaari niyang tingnan to as demotion or possibly an accommodation on his part. Pero yun nga, kung talagang may integridad at meron naman talaga siyang leadership na masasabi, tatanggapin niya to ng maluwag sa kanyang puso at magsisilbi pa rin sa taong bayan sa abot kaya ng kanyang magagawa. Opo, yung iba po kasi, kumbaga yung sentimiento ng ilan po ng ating mga kababayan, nabanggit nyo na itong si General Torre, in fairness naman sa kanya, maganda yung kanya ipinakita sa PNP versus doon sa ating mga ilang opisyal ng pamahalaan, 'di ba? Nasangkot po sa kaliwat kanang flood control project. Bakit humantong sa ganito ang desisyon na sinibak po siya sa pwesto? Well, let's face it, ito kasi si General Torre, let's face it, meron na siyang merong parang popular clout around him, na
naging tanyag at naging popular naman siya dahil dito sa mga celebrated na pag-aresto niya. Tapos recently yung kanyang supposedly bout with Sebastian Duterte, Mayor Baste Duterte. Kumaga merong na siyang gravitas in short. And siguro ginagamit or maaring nagamit din siya para pang-divert dito sa mga issue na kinakaharap natin. Pero ako naniniwala naman that whether it's just a diversionary tactic, I think the entire nation is really looking into what the government is going to do regarding this problem or this issue of the flood control fiasco. And no amount of diversion, no amount of distortion tactics could actually be done, para ma-whitewash o ma-cover up itong malaking issue na to. And I hope that there should be no letdown on the part of the people, on the part of this administration as well, na panagutin talaga yung mga nagkasala. So I believe na parang sana incidental lang or coincidental lang itong pangyayari na to, and that what really should happen is yun nga, magkaroon talaga ng resulta yung ginagawang pagdinig, particularly dito sa mga flood control projects na to. May mga suggestion po from netizens na dapat daw gumawa ang pamahalaan ng task force against yung mga ghost flood control projects at si Torre daw ang ilagay. Magandang payo kaya yun sa Pangulo? Maaring gawin yan definitely, pero siguro alam naman natin kasi yung ibang klase kasi yung loyalty ni General Torre sa administration, and alam naman natin na marami dito sa mga nakapalibot din sa administration at sa Pangulo ang sangkot dito sa flood control fiasco na to. So I think kung magkakaroon man ng isang body na kagaya nito, maaari siya sigurong mapasama, pero I hope na na parang it should be a body that is collegial in nature, na hindi lamang siya yung may kakayahang mag-decide dito sa kakahinat na nito. So kumbaga parang it should be a task force, pero equally divided or equal proportion yung kapangyarihan nila to actually try and look into the severity of the matter para hindi mamamanipulate. Okay. Dr. Froilan, paano po natin tingin makakaapekto yung pagkakasiba kay General Torre sa moral ng mga tauhan po ng pambansang pulisya? Kasi kung matatandaan natin, recently, naglabas po ng statement ng PNPA na nagbibigay ng suporta dito nga po kay General Torre. Sa tingin nyo, ito po yung magre-resulta ng pagkakawatak-watak ng mga tauhan po ng pambansang pulisya? Sa aking pananaw naman, hindi naman dahil nga unang-una he has been at the position only for 3 months pa lang naman, and I think it's not enough time to actually muster enough loyalty hanggang dun sa pinakailalim. It takes time actually to build yung ganong klase ng solidarity na meron dapat magkakaroon siya eventually over time, pero nga dahil sa maikling panahon maaring hindi niya pa to na-achieve or na-attain. And I think the core of it all, of course, alam naman natin ang ating mga kapulisan naman, ang kanila talagang allegiance is not supposed to be on the PNP chief, not exactly to the president, but to the people. After all, ang kanilang motto is to serve and to protect. So they are not serving the interests of the people in power, but those, of course, of the society, yung lipunan, lalong-lalo na yung mga nandoon sa mga marginalized sectors natin. So I think these people having the character and that kind of upbringing na meron ng ating kapulisan, mananatili silang tapat hindi doon sa tao na nandoon sa posisyon, hindi rin doon sa tao na naglalagay doon sa tao na yun sa posisyon, pero doon sa kanilang mandato na talagang tulungan, ayusin at panatiling mapayapa ang ating mga komunidad. Opo. Nabanggit niyo po kanina, posibleng merong internal rift, kumbaga may away sa loob noong mga parang games of the generals. Kung ganyan ho na parang, kasi yung pagkakatanggal kay Torre, sobrang biglaan, parang nagtanggal ng ng alam mo yun, ng contractual na employee. Walang pasabi, wala ring nakalagay dun sa memorandum kung ilalagay ba siya sa kung saan.
Sa palagay po ba ninyo na pressure ang Malacanang sa mga matataas na general sa PNP at NAPOLCOM? Well, yes, possible po 'yun, pero alam naman natin na mayroon talagang may bukod doon sa chain of command, may mga spheres of influence na sinasabi tayo dito sa kanilang hanay. And ilan dito sa mga ito may kapangyarihan talaga na galawin yung or to change the status quo. And I believe ito yung medyo naging problema ni PNP Chief de la Torre, na kung saan siguro sa kanyang hangarin na talagang pag-ibayuhin at baguhin ang mukha at ang imahe ng PNP, may mga nakabangga siya, mga matataas na tao. And true enough, ito nga yung nangyari. And syempre para sa kanya medyo masakit ito, I mean, several months ago he was riding high on the popularity that he has and on the position that was given to him. A lot of people are saying that is the price of his loyalty to the president. But sinasabi natin, nobody is indispensable in the government, at sana yung dahilan ng pagkakapalit sa kanya dahil lamang doon sa mga dahil nga sa kinakailangan sundin ang mga naaayon sa batas at hindi lamang dahil sa mga political reasons. Okay. Sa tingin po ninyo, sir, ano yung magiging pinakamalaking hamon na kakaharapin? Ito nga pong si PNP OIC Chief General Nartates bilang bagong pinuno ng Pambansang Pulisya. Well, the challenge will always be there, Unang-una, siguro na kakarapin niya rito mga paghamon is number one, how to really promote itong kaayusan sa ating mga komunidad, lalong-lalo na ngayon na nanunumbalik at bumabalik yung mga petty street crimes, kidnapping, kidnap for ransom, yung mga drug pushing, drug addiction, and at the same time siguro itong mga lumalala na problema, halimbawa ng mga missing persons, so he will have his plate definitely full, dahil nga ang dami naman talaga nating kinakaharap na problema. Ang siguro mas magandang putusan dito is if the good reforms, and the good programs that were initiated by the outgoing PNP chief, if he's going to still continue with it. Kasi sa totoo lang, may mga magaganda naman talagang inisyatibo, yung ating si General Torre. And I hope, and siguro pagpapakita ito na walang internal defection doon sa kanilang hanay, may papakita to ng incoming PNP chief natin kung ipagpapatuloy niya kung ano man yung mga nasimula na programa na maganda naman sa kanyang panunungkulan. Yung iba nagsasabi, Dr. Froilan, untouchable daw itong si Nartates. Kaya po, nangyari. Ganun? Oo. Basa niyo po. That I am not entirely knowledgeable about the term untouchable. Maaring merong siyang impluwensya, maaring meron siyang kapangyarihan, na kayang saklawan, even the decisions of the high-ranking officials. Pero as to what extent, I am not really aware of it. Mm-hmm. Paano ho yan? Kung ang hawak hong estrelya ni Torre ay 4, 4-star general, si Nartates ay 3 lang. Mm-hmm. Paano ho yan kung siya ang magiging PNP chief, 3-star general, alam niyo ho yun, ano ang mga dapat gawin? Well, nangyari naman po yan, May mga PNP general naman po tayo in the past na wala pa yung rango, o hindi pa sapat yung taas ng rango, and it's possible naman. And siguro ang tinitingnan talaga natin dito, number one is yung track record, yung kanilang experience, yung kanilang mga, sabihin na natin, mga qualifications. Although definitely itong rango is a manifestation of qualification, pero in the past may mga pagkakataon naman din na nakapag talaga tayo ng PNP chief regardless of the rank. So kailangan maipapayo niyo ho ba na mag-early retirement si Torre para po yung 4-star general rank ay mapunta po kay Nartates, o kung ako si Torre, neck nyo, parang ganun ho? Yeah. That we shall see, and I think dito natin makikita yung gravity nung rift o nung issue kung meron man between them, because if he is willing to let go of his current rank para lamang ito maibigay doon sa incoming PNP chief, that will show na talagang in good faith tinanggap niya
yung kanyang kapalaran at wala siyang sama ng loob, ano. Pero I think naman being a good soldier, and being a good follower to the president, I think may mga napag-usapan na rin naman sila, and I'm sure meron namang iniluluto na posisyon ang ating administration para sa kanya na sana bumagay sa kanya at sana rin tanggapin niya. Opo. Last on my part, Dr. Froilan, ano po yung posibleng implikasyon nito sa ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan, especially sa Armed Forces of the Philippines? Well, depending on what will be the programs, yung ating tinatawag na interagency mechanisms, I think it's very much in place naman. And right now, I think there are several reforms or initiatives that are being undertaken by these two units together. And again, regardless of whoever the PNP chief will be, I think this programs naman, this interagency activities or initiatives will still push through. Sana nga lang itong papasok nating PNP chief will come up with more brilliant design, and with more trailblazing projects or proposals or initiatives para talaga mas mapaganda yung relasyon ng AFP with PNP, kasi marami talagang mga peace and order dilemmas or situations, especially in the far-flung areas sa mga kanayunan natin, mga malalayong lugar, kailangan talaga ng close coordination between the PNP and the AFP. Opo, kung sakali man po na halimbawa hindi italaga si Torres sa ibang posisyon sa pamahalaan at si Nartates po bilang PNP chief ang mag-designate sa kanya to a lower rank or lower position sa PNP, dapat po ba niyang tanggapin pa rin? Well, it's a matter of prerogative on his part, a matter of his personal preference. But then again, if it's a call of duty, and being a soldier, kung mas mangingibabaw sa kanya yung tawag ng tungkulin, I think he will accept it. But then again, if he feels that there are some personal entanglements that will be there, and kung nagkaroon na nga sila ng rep o ng problema, maaaring may hirapan siya, kahit sa mas mababang position, to actually work with whoever will be appointing him, mukhang hindi magiging maganda. So I think it's in his best decision. It's a personal choice, a personal conviction on his part to accept it or not. Although ang optics nito para sa nakararami is definitely demotion siya. Pero yun ang does he have that character, that kind of leadership stance to accept, even if he was demoted to a position, or is he just going to retire and live peacefully, enjoy his retirement? We really don't know right now. Oo, pero Dr. Froilan, what if meron palang plot twist? Ano? Ay tatakbo pala sa eleksyon. Tingin nyo. Oo nga. Diba? Kasi natin pwedeng isang tabi yan. Lalo na't marami siyang mga taga-suporta. Diba? Marami siyang na-amaze sa kanyang mga pinagagawa. Tingin nyo po. Well, hindi natin isinasa isang tabi yun. There is really that possibility that all of this is parang a grooming, and a preparation for a higher elective position. We don't know, especially because 2028 is just around the corner. Pero sa aking pananaw, if it was for the elections, I think medyo dapat pinagtagal muna, because we are only 2025 right now, 3 years into the election. And if he retained or remained in the position for quite some time, maybe his popularity will still, further increase. Magagamit niya yon bilang political leverage for the elections. Pero yun nga, masyadong napaaga kung sakali man na ito ay preparation for the... Medyo hilaw pa talaga. Masyadong maaga actually. Okay, with that, Dr. Froilan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Yeah, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Si Dr.